magkakasundo tayo dahil dun sa aral. Hindi dahil sa gusto mo o dahil sa gusto ko. Ang point of contact or our glue para mabuo tayong isang samahan na sumusunod sa Diyos, yung aral na itinuro ng mga apostol, doon tayo magsasama-sama. Pakinggan nyo. Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Narito na naman po ang programang Expose the Truth upang magbahagi po sa inyo ng mga magagandang aral mula po sa banal na kasulatan. Medyo masama po ang ating boses mga kaibigan dahil po sa ginawa nating Bible study sa nakaraan. Pero ganun pa man, hindi po ito yung hadlang upang tayo po makapag-share ng mga salita ng Diyos sa pamamagitan po ng mga video ng ating kapatid na Eli. Ang video po na gusto ko pong i-share sa inyo mga kaibigan ay napakaganda. Ito po ay Bible exposition. Marami na naman po tayong mapupulot na aral. Marami na naman po tayong makikitang katotohanan tungkol po sa banal na kasulatan. So, para hindi na po tayo magtagal mga kaibigan, ay narito na po ang video ng ating kapatid na Eli na gusto ko pong ibahagi sa inyo. Mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Magandang gabi po mga kapatid, mga kababayan. Sa ating mga panauhin ngayong gabi, maligayang bati po ang paabot namin sa inyo. Sana ang kapayapaan ng Diyos ang maghari sa ating gaganaping ito na pagtitipon. Una, nagpapasalamat po kami sa pamahalaan ng Marikina. Kami po ay naririto to reach out, sapagkat yun po ang sinampalatayanan namin na utos ng Diyos sa isang mangangaral. Mangaral ka, sumawata ka, sumaway ka, at mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Sa 2 Timoteo 4:2. Batas po yan ng Diyos sa mangaral. Ang katunayan, hindi nga namimili ng panahon Dapat po, walang pinipiling panahon ng isang mangangaral na nangangaral ng salita. Sabi sa English, be instant in season and out of season. Preach the word, exhort with all long-suffering and doctrine, sa kapanahunan at sa hindi kapanahunan. Utos po ng Diyos mangaral ang mangaral. Mas maalwan nga po ngayon mga kababayan, mas madali. Hindi kagaya ng panahon ng ating Panginoong Hesus na kailangan siyang maglakad at ang mga apostol, ginagamit nila ang paglalakad, walang sasakyan, mahihirap lang po ang ating mga apostol nung una. Ang Panginoon Kristo naman ay mahirap din, hindi siya nakakarwahe. Bagaman may karwahe nung panahong una, dahil sa kahirapan, naglalakad sila. Bayang-bayay nililibot na ang pangangaral ni Jesus. Isang tanghali na pagod, nagpahinga at lumuklok doon sa balon ni Jacob. Ayon. Yan na may nasa Biblia talaga, na talaga naglalakad siya. 8:1 ng Lucas. At nangyari, pagkatapos ng kaunting panahon, na sila'y naglalakad sa mga bayan at mga nayon, na ipinangangaral at dinadala ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, at kasama niya ang 12. Ayan, siya'y nangangaral, naglalakad, sa mga bayan, sa mga nayon,
Ngayon po, pwede ka namang sumakay. Hindi naman kailangang mayaman ka ngayon para makasakay ka. Pwede kang mag-jeep, mag-MRT, pwede kang mag-tren, pwede kang mag-kotse. Lalo na sana ngayon dapat intensified ang pangangaral kung ang nangangaral ay mayroon takot sa Diyos. Marami kasing mangaral ngayon nakatago lang, hindi lumalabas, hindi mo makita sa telebisyon. Hindi mo tuloy maganap yung sinasabi ng Biblia na mangagtanong kayo sa mga saserdote tungkol sa kautusan. Wala kang matanong Yung mga puno ng relihiyon nakatago, untouchable, unreachable. Hindi mo matatawagan man lang sa telepono. Sa atin po, pinipilit nating magawa yung sinasabi sa Biblia na ibigay natin ang ating sarili available na matanong ng sino mang gustong magtanong na mayroong suliranin sa pananampalataya. At yan po ay nakasulat sa Biblia na dapat naman pag-ukulan ng tamang pansin na masagot naman. Pakinggan nyo sa 1 Pedro 3:15. Inyong sambahin si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. Ayon, sabi ng Biblia, sa pagsamba natin kay Kristo, inyo ang wikang sambahin si Kristo sa inyong mga puso. Ang bahagi po ng pagsamba kay Kristo, yung lagi kang handang sumagot sa sino man o sa bawat tao na humihingi ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, gayon may sa kaamuan at takot. Yan po ang obligasyon ng isang Kristiyano, lalo na ng mangaral, sumagot sa mga tanong ng mga tao na mayroong mga katanungan o problemang pananampalataya. Yan po ang layon kaya kami narito, hindi para makipag-away mga kababayan, hindi rin naman para magyabang o ipangaral namin ang amin sarili. Ang amin po layunin makapaglingkod sa mga bagay na hindi ipinaglilingkod ng iba. Pag tinanong mo naman, di naman Biblia ang gagamitin sa'yo. Ang gagamitin yung pinag-aralan niyang filosofya, bawal naman yun. Sa Colosas 2:8, ganito po ang nakasulat. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan at di ayon kay Kristo. Ayon, pagka-filosofya hindi ayon kay Kristo, mag-iingat ang wika kayo. Sa English nga, maganda pagkakasalin dyan Beware, lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Sabi sa Kastila, mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según el Cristo. Yan po. Kaya delikado yung relihiyon, yung pananampalataya. Pag ang pananampalataya mo nakabatay sa tradisyon ng tao, mga salit-saling hinuha at sabi ng mga tao, sabi ng Biblia, mag-iingat kayo. Baka kayo'y mahulog sa pagdaraya, sa filosofya, sa kung ano-anong mga salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa pasimulang aral ng sanlibutan at hindi ayon kay Kristo. Kaya po, kailangan maging ayon kay Kristo. At para makatiyak tayong ayon kay Kristo, dapat ayon sa Biblia. Kasi mula sa umpisa, naniniwala tayo sa Biblia. Ang Biblia ang kalipunan ng mga salita ng Diyos na kanyang ipinakikipag-usap sa tao. Yan ang mga aral na itinuro ng ating Panginoon na ipinasulat niya para makarating sa atin. Pagkatapos meron ngayong isang tao magsasabi, hindi na kailangan tanungin ng talata.
siya na lang ang tatanungin? Paano kayo nakakatiyak na yung sasabihin niya ay totoo? Ha? Paano matitiyak? Ang Biblia po, yan ang written word of God. Yan ang batayan ng pagkilala sa Diyos. Pag wala sa Biblia, bawal nga ng Diyos maniwala pag wala sa Biblia. Pakinggan nyo, unang Korinto 4:6, basa. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Bawal ngang matuto ng higit sa nakasulat Ha? Upang matuto kayo sa amin, huwag higit sa mga bagay na nangasusulat. Upang ang sino man sa inyo huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Kapalaluan yung pagkawala sa nakasulat, ituturo mo, pagpapalalo yun. Minus the Bible, siya na lang. Mali po yun. Kaya nga may Bible o may Biblia, yan ang kinasusulatan ng mga salita ng Diyos na itinuro ng Panginoong Hesus. Kaya yan isinulat, utos ng Diyos na isulat yan para makarating sa atin. Pakinggan nyo, sa 14:37 ng unang Korinto. Kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Kaya pala nasulat yan, utos ng Panginoon para kanino yan? Yang mga isinulat na yan na utos ng Panginoon na isulat. 102:18 ng awit. Ito'y isusulat na ukol sa lahing susunod. Kita nyo? Yan isinulat, hindi para sa kanila. Kasi kasama na nilang personal si Kristo at mga apostol Pero yan ang wika, isusulat ukol sa lahing susunod para sa atin. Ang katunayan, unang Korinto 10:11. Basa. Ang mga bagay na ito nga'y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin na mga dinatna ng katapusan ng mga panahon. Para sa atin yan ang mga dinatna ng katapusan ng panahon. Nangyari sa kanila, nasulat upang magpaalaala sa atin na mga dinatna ng katapusan ng mga panahon. Di para sa atin yung kasulatan. Sa makatid, pag itinatanong mo yung sitas ng Biblia, lalo na sa mga ngaral mo, yun ang sign na ikaw ay mahilig sa salita ng Diyos. Kaya mo nga tinatanong, di ba? Tapos sasabihin anak ka ng demonyo pag nagtanong ka ng talata. Ano ito? Iba ito. Ha? Sipin mo yan. Magtatanong ng talata, anak ng demonyo. Talata ng Biblia, ang Diyos ang may sabi nun na ang kasulatan sasaliksikin. Ang Diyos ang may sabi, 34:16 ng Isaias. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Ang Diyos mismo po ang may sabi niyan Saliksikin nyo sa aklat ng Panginoon, basahin nyo. Walang kulang yan. Kaya kailangan lahat ng aral nasa Biblia mo kukunin. Meron lilitaw na Pilipino, magsasabi na, huwag ka na ikang magtatanong ng talata dahil anak ka ng demonyo pag nagtanong ka. Masamang aral yan. Nako, mga kababayan taga Marikina, ganda ng pamayanan nyo. Hanga ako sa Marikina. Natira ako rito nung 3 taon po ako rito nung ako'y 15 anyos. Natira kami rito. Nung ginagawa yung American Standards, yung gumagawa ng mga kasilyas, sa may Kalumpang yata kami nakatira nun. Bata-bata pa ako. Ang mga taga Marikina, mga industrious people, hindi sila tamad. Marami sila ritong pinagkakakitaan. Ngayon, naririto kami, magsuri kayo, malay nyo. Utos kasi ng Diyos yun
Unang Tesalonica 5:21. Pakinggan niyo. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Sabi po ng mga alagad, subukin niyo ang lahat ng bagay. Prove all things. Hold to that which is fine. And abstain from all appearance of evil. Ang sabi sa Kastila, examinadlo todo, retened lo que fuere bueno, apartaos de toda apariencia del mal. Yan. Tingnan, pinapalayo tayo sa masama, pinaiipon sa atin yung mabuti. Ganyan po ang sabi ng Biblia. Kaya, naririto ako, gusto nyo po akong subukin para matupad yung sinabi ng Biblia sa unang Juan 4:1. Pakinggan nyo po. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Pinasusubok po Maraming bulaang propeta, subukin mo kung siya'y sa Diyos. Kaya napapasubok ako sa inyo, mga kababayan, gusto nyo po, umpisahan na natin ang subukan. Tignan natin kung maaari tayong maliwanagan sa salita ng Diyos. Ako po, hindi ko sasabihin sa inyong huwag kayong magtatanong ng talata. Dapat itanong nga ninyo yung talata o yung verses of the Bible. So bago po tayo magpatuloy mga kaibigan, alam nyo, ito introduction pa lang ng kapatid na Eli, mga kaibigan. Pero napakarami na po tayong nalaman na katotohanan no? Mga kapatid. Ang nakakalungkot lang, gaya nga sa sinabi ng ating kapatid na Eli, na may lumitaw, ayaw patanong. At kapag ikaw po ay magtanong, sa demonyo ka raw, mga kaibigan. Alam nyo kung sino yung sinasabi ng kapatid na Eli? Heto, pakinggan po natin. Mga kababayan, tanungin nyo ang sarili nyo. Ang pastor na ayaw lumaban ng debate, ayaw matanong. Pag ikaw daw ay nagtanong ng talata, sa demonyo ka. The Father in heaven gave me 7 signs to know who are the children of God. And the first sign He gave me is, they will listen to you. They will not debate with you. They will not ask for verses. Where can you find what you are saying? If that is the sign I saw, you are truly a child of the devil. Father. But when they begin to say, where can you find this verse? Where can you find this? Alam mo, mga anak anak na ni Satanas to. Pag tinanong mo raw siya, dapat kailangan sa'yo, makikinig ka lang, huwag kang tututol. Pag nagtanong ka raw, sa demonyo ka, sa diablo ka, you are truly a child of the devil. Pag nagtanong ka ng talata. If that is the sign I saw, you are truly a child of the devil. Father. But when they begin to say, where can... Ayan, si Kibuloy, mga kaibigan, ang liwanag po yung kanyang mga sinasabi na kapag ikaw daw ay magtanong na ayon po sa kanya, mga kaibigan, ay anak ka ng demonyo. Huwag mo daw hanapin kung saan talata nabasa. Saan ang talata. Kasi kapag tinanong mo daw, anak ka ng demonyo. Anong klaseng mangangaral yan, mga kaibigan? So, sa oras na ito, punta na po tayo doon sa tanungan para mas marami po tayong matutunan. Ang unang tanong ko po ay, ano ba talaga ang purpose ng Diyos na religiyon para maligtas ang isang tao? Ang Biblia po, nagtuturo ng lahat ng bagay na ukol sa Diyos. Yung paglilingkod, pagsamba, pananalangin, pagrirelihiyon, nasa Biblia po lahat yan. Siyempre, ang sagot, kung ano yung nasa Biblia, yun ang utos ng Diyos. Kaya nga po nasulat yun ang utos ng Diyos Babasahin ko ulit. 14:37 ng unang Korinto. Kung iniisip nino man na siya'y propeta,
o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Ayan, ang utos ng Diyos, yung nakasulat. Ang lahat ng isa inyo'y isinusulat ko, wika ni Pablo, pawang utos ng Panginoon. Therefore, kung ano yung nakasulat, yun ang utos ng Diyos. Pagdating po sa relihiyon na sasamahan, sa relihiyon na ating aaniban, kung ano yung nakasulat, yun ang utos. Pakinggan nyo sa 12:9 ng Roma, ganito sinasabi. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Ayun, aanib tayo Pero kung pansinin nyo, aanib tayo sa mabuti. Makisanib kayo sa mabuti. Abhor that which is evil and cleave to that which is good. Aanib kayo, sasama kayo sa mabuti. Ang tanong natin uli, alin ba yung mabuti na aaniban natin? Doon tayo sa mabuti aanib. Alin yung mabuti? Pakinggan nyo sa 7:12 ng Roma. Kaya nga, ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid at mabuti. Yung mabuti na aaniban natin, yung kautusan. At yung kautusan, yun nga yung nakasulat Pagka doon ka umanib sa nakasulat, nakakagawa ka ng mabuti, nakakasanib ka sa mabuti. Kung alin yung nakasulat, doon tayo, huwag tayong hihiwalay sa nakasulat. Yung nakasulat, yun ang totoo. Ngayon, pagdating sa relihiyon, ano ba yung nakasulat? Pakinggan nyo sa 2 Korinto 1:1. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Yan po ang nakasulat na relihiyon sa Biblia. Kung ang kahulugan sa inyo ng relihiyon, yung samahan o yung iglesia, ang iglesyang nakasulat, yung iglesia ng Diyos. 12 beses pong nakasulat yan sa Biblia. Bibigyan ko kayo ng ilang talata. 2 Korinto 1:1, 1 Timoteo 3:15, Galacia 1:13, tapos 1 Korinto 10. Ang nakasulat po dyan, iglesia ng Diyos. Yan po ang iglesyang itinuturo ng Biblia, mga kapatid. Ayan. Ano ba talagang utos ng Diyos na pagsamba? Dahil sinabi ng Diyos na sa anong araw ibigay ko sa iyo ang dalawang pagtutong sa atin. Paano raw ba yung pagsamba? Sabi raw sa Israel, 6 na araw. At tapos yung 7 araw ay yun ang pagsamba lumalabas. Alam nyo mga kapatid, ang pagsamba sa tunay na kahulugan, hindi naman po yung araw Hindi po yung araw ang mahalaga doon sa pagsamba. Sa panahong Kristiyano, hindi na po partikular yung araw. Pakinggan nyo sa Kolosas, Kapitulo 2, versikulo 16. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain, o sa pag-inom, o tungkol sa kapistahan, o bagong buwan, o araw ng Sabat. Ayan, sino man, huwag nang humatol sa inyo tungkol dyan sa mga pagkain, sa mga pag-inom, yung mga bawal nung araw sa Israel. Bawal kumain ng baboy, walang kaliskis, walang palikpik. Sino man, huwag nang humatol dyan. Wala na yan Yung tungkol sa kapistahan, o yung sa mga bagong buwan, o sa mga araw ng Sabat. Wala na po yan. Lipas na yan. Pakinggan nyo. 9:10 ng Ebreo. Palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sa laman, na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain at mga inumin
at sari-saring paglilinis. Meron palatuntunan sa Israel nung araw na mga palatuntunang panlaman, iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago. Kaya meron ho talagang darating na pagbabago. Mababago ang batas na iniukol sa Israel, darating ang isang bagong batas pang mundial, hindi pang Israel lang. 7:12 ng Hebreo. Pakinggan nyo. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote, ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Kaya meron po mga kautusan sa panahon ni Moises, pinalitan pagdating ng panahong Kristiyano. Kaya yung halimbawa, araw ng pagsamba, sa panahong Kristiyano, hindi po partikular yung pagsamba na araw. Sa Kristiyano, araw-araw nga sila eh. Nung nagpupunta sila sa templo, araw-araw sila ron. Pakinggan nyo sa Gawa ng mga Apostol. At araw-araw, sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. Araw-araw, sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. Hindi na sila namimili ng araw nung panahon ng mga apostol. Kung meron silang pagkakataong araw-araw magkatipon sa templo, ginagawa nila yon. Pero, sa panahong Kristiyano, mas menos, ang ginagawa nilang araw ng pagkakatipon, unang araw ng Sanlinggo. Doon sila nagkakatipon. First day of the week, corresponding to Sunday sa ating panahon. Pakinggan nyo sa 27 ng Gawa. At ng unang araw ng Sanlinggo, nang kami nagkakapisan. Ayan, nagkakapisan sila, unang araw ng Sanlinggo upang pagputol-putulin ang tinapay. Therefore, ang pagkakatipon ng mga apostol, unang araw sa linggo, first day of the week. Ibig sabihin nun, linggo yon. Kasi yung ikapitong araw, Sabado. Nagkakatipon sila linggo, unang araw. Anong katunayan? Sa Juan 20. Nang kinahapunan nga ng araw na yaon na unang araw ng Sanlinggo, at nang nangapipinid ang mga pintong kinaroroonan ng mga alagad, dahil sa katakutan sa mga Hudyo, ay dumating si Jesus at tumayo sa gitna. Kakatipon na naman sila dito sa senaryong ito, kinahapunan ng unang araw ng Sanlinggo. At yung koleksyon, pagka nagkokolekta sila ng tulong para sa kapatiran, ginagawa rin nila yan unang araw ng Sanlinggo. Pakinggan nyo sa unang Korinto 16:1 hanggang 2. Ngayon, tungkol sa koleksyon sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng Sanlinggo. Tanyo, unang araw ng Sanlinggo sila kung magkatipon eh. Mga Kristiyano nung una, ang pagkakatipon nila, hindi Sabado. Unang araw ng Sanlinggo, madalas na mababasa mo, doon sila nagkakatipon. Pati nga yung koleksyon doon pinagagawa eh. Sasabi mo ba naman eh, magkakatipon sila ng Sabado, tapos ang koleksyon, unang araw sa linggo, di malayo. Unang araw sila kung magkatipon. Yun po yung utos na pagkakatipon. Kung ang kahulugan ng sinasabi niyong pagsamba, pagkakatipon, ginagawa po yun unang araw ng Sanlinggo. Ngayon yung pagsamba per se, alam niyo kapatid, yung pagsamba, ano po yan eh. Akala nung iba, sasamba ika sila, pupunta ng kapilya, akala nila ang pagsamba, yung pagpunta sa kapilya, at mag-iipon-ipon, pagsamba. Hindi po totoo yun. Bahagi lang yun ang pagsamba. Pero ang tunay na kahulugan ng pagsamba, yung paglilingkod sa Diyos. Pag-aalay ng sarili sa paglilingkod. 12:1 ng Roma sa dating Biblia. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang paglilingkod espiritual. Doon sa saling ng Biblia, katampatang pagsamba. Pakilagay nga sa screen. Katampatang pagsamba. Yung pag-aalay ng sarili bilang isang haing buhay
banal, nakaaya-aya sa Diyos, yun ang katampatang pagsamba. Pakibasa mo yan. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Kaya ang pagsamba talaga, kung sa tunay na kahulugan ng salita, yung paghahandog ng sarili sa paglilingkod sa Diyos, offering of oneself in service to God, yun ang tunay na kahulugan ng pagsamba. Kaya kahit Lunes, nakatalaga kang maglingkod sa Diyos. Halimbawa, isa kang padre di pamilya, inutusan ka ng Diyos na yung pamilya mo iyong kupkupin, maghanap buhay ka ng maayos. Habang nasa hanap buhay ka, dahil sumusunod ka sa utos ng Diyos, sumasamba ka sa Diyos. Halimbawa, merong isang taong nangangailangan ng tulong, sa kanyang kagipitan na tinulungan mo, sumasamba ka nun sa Diyos. Ang bawat pagsunod natin sa Diyos is an act of worship. Yun lang lumuhod ka, pagsamba yun Yung manalangin ka, pagsamba yun. Pakinggan nyo sa dos. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Tayong wika'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Pagsamba yun. Pagluhod. Miski nga yung pag-awit mo sa Diyos, pagsamba rin yun Bahagi ng pagsamba. So ang pagsamba, hindi isang araw lang. Ang pagsambay, lahat ng araw ng ating buhay, sasambahin natin ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanya o pagsunod sa Kanyang kalooban. Yan po yan, kapatid. Ayan po mga kaibigan, ang ganda po yung sagot ng kapatid na Eli tungkol po doon sa tanong about sa mga Sabadista, mga kaibigan. Kasi mga kapatid, minsan itong mga Sabadista kasi, nakafocus sila doon po sa Sabado, na kapag ikaw daw ay sumamba ng linggo, natatakan ka na ng Antikristo. Alam nyo mga kaibigan at mga kababayan, tama naman yung sinabi ng ating kapatid na Eli, na kahit anong araw naman, kaya Sabado o Linggo, wala namang pinipili. Mga kapatid, magbigay ka ng isang araw para sa Diyos, para pagsamba. Sabi nga ng ating kapatid na Eli, ang tunay na pagsamba ayon sa Biblia, ay yung tumulong ka sa mga nangangailangan. Napakalaking pagsamba yun sa Diyos. No? Mga kapatid, kasi sabi po doon sa Santiago, na ang tunay na pagsamba, ang tunay na relihiyon ay yung tumulong sa mga ulila, sa mga bao. So, dito mga kapatid, kung titignan mo talaga, napakaganda yung sinabi ng kapatid na Eli, yung mga kautusan ni Moises ay para sa mga panlaman lamang. Yun ay ukol hanggang sa panahon ng pagbabago. Nabago na nga ang mga saserdote, pinalitan ng Panginoong Jesucristo, pati kautusan. Ang liwanag naman, mga kaibigan. Kaya pati yung mga ikapuyan, ano yung mga iba pa, mga kapatid, sa katunayan nga, hindi para sa hentil yan Ang mga kautusan na ibinigay ng Diyos kay Moises, kung basahin nyo lamang po, ito kung basahin nyo lamang po ang Biblia, hindi talaga para sa lahat, para lang sa Israel yan, mga kautusan na ibinigay ng Diyos doon po sa ilang. Kung basahin po ninyong Biblia, nung nailabas na ang Panginoong Diyos, ang mga Israel papunta sa ilang, sakalang nagbigay ng mga kautusan tungkol po sa mga ikapo na yan. Kaya para lang yan sa Israel. Kung talagang para sa mga buong katauhan yan, dapat noong panahon pa ng mga ninuno natin, sila Abraham, sila Noe, sila Adan, na naibigay ng utos na yan, mga kapatid, sa lahat ng mga tao. Pero yan, sakalang naibigay yan nung nasa ilang na po ang Israel. At ibinigay yan kay Moises para sa bansang Israel.
Kaya nga sa bagong tipan, wala yan eh. Mga kaibigan at mga kapatid. Tuloy po tayo. Hindi ba si Kristo ay Christian? Dahil sa 1:1 at saka ang sabi sa mga gusto nung magtanong, Ama, Apo, ipakita mo sa akin ang Ama at saka ng namin. Pero sumagot ko ito na nagsabi, matagal na akong kasama niyo, pero hindi niyo pa rin ang lalaman ako. Kung nakita niyo ako, nakita niyo na rin ako. Siya po'y Diyos, hindi siya yung Ama, siya yung anak ng Diyos. Nang pasimula ay ang Berbo. Ang Berbo ay sumasa Diyos. At ang Berbo ay Diyos. Napansin nyo, dalawa yung Diyos dyan oh. Diba? Ayun oh. Nang pasimula, siya ang Berbo. Ito yung Berbo. Ang Berbo ay sumasa Diyos. O, dalawa sila. Hindi naman pwedeng sabing sumasa Diyos siya kung siya na rin yung Diyos. Tama po ba yun, mga kapatid? Kaya nga, sumasa Diyos, iba yung Diyos na sinasakanyahan niya, iba siya. At ang Berbo ay Diyos. O, di Diyos sila pareho. Pero hindi siya yung Ama. Ang anak ay Diyos, pero hindi siya yung Ama. Pakinggan nyo, sabi ng anak, 14:28 ng Juan. Basa. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak, dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Ang Ama lalong dakila kaysa akin. My Father is greater than I. Yun. Iba yung Ama, iba siya. Meron siya sariling kalagayan, meron sariling kalagayan ng Ama. Ang katunayan niyan, pakinggan nyo, sa 17:5 ng Juan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin. Teka muna. Nung kausap niya yung Ama, paano niya kinausap? Puntahan muna natin yung uno. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Palang kinakausap niya yung Ama, nakatingala siya sa langit. Yan po. Hindi siya yung Ama. Kung siya yun, ba't naman titingala pa siya? Ano siya, umaarte? Siya rin pala yun. Tumitingala siya sa langit. Kinausap niya yung Ama. Anong sabi niya sa Ama? 17:5. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo, bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ayun. Luwalhatiin mo ako ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo, bago ang sanlibutan ay naging gayon. Sa English, ang sabi, And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. Tanyo? Magkasama na sila bago pa nagkaroon ng sanlibutan eh. Ang katunayan, hindi pa nga nagagawa ang lahat ng bagay, magkasama na yun eh. 34 ng Kawikaan. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Yung nagtatag ng lahat ng wakas ng lupa, magtatay. Ano pangalan niya? Ano pangalan ng kanyang anak? O di mag-ama. Yan. Kaya nga nung gagawa sila ng tao, nag-usap sila eh. Lalangin natin ang tao. O di ba? 1:26. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao. Lalangin natin. Kung siya mag-isa lang, sana lalalangin ko ang tao. Hindi naman eh. Meron siyang kausap, lalangin natin. Meron siyang kasama. Yung kasama niya, yun ang kanyang anak. Ganun po yan. Anong katunayan? Dalawa silang magkasama.
bago nilalang ang lahat ng bagay. 8:22 ng Kawikaan. Pakinggan nyo. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Ako'y nailabas nang wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan. Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. Kita mo, magkasama sila talaga eh. Kaya yung ba yung tao? Ano ikaw si Kristo? Tao! Yung nagsabi sa yung tao yan. Ano lang yan tao? Wala pang ang mundo, kasama niyan eh. Ngayon magagalit ka sa akin. Huwag kang magalit, basahin mo. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parang man, ni ang pasimula man ng alabok ng sanlibutan, ng kanyang itatag ang langit, nandoon ako! Nandoon, wala. Liwa-liwanag ko. Sukat sabihin mong tao. Paano naging tao yan? Sino ba nagsasalita dyan sa talata? Ang nagsasalita dyan, yung karunungan ng Diyos. Alam niyo ba kung sino yung karunungan ng Diyos? Unang Korinto 1:24. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Kristo yun, yung kapangyarihan ng Diyos, yung karunungan ng Diyos. Si Kristo yun. Wala pang mundo, meron na yan. Pakinggan nyo. Unang Korinto 2:7. Basa. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga. Yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanglibutan sa ikaluluwalhati natin. Sino yung karunungan na yan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang sanglibutan? Na hindi napagkilala ng sino mang pinuno sa sanglibutang ito. Sapagkat kung nakilala sana nila, ay dising di ipinako sa krus. Sino yun? Hindi ba ang ipinako sa krus ay si Kristo? Kung nakilala sana nila yung karunungan na yan, sana di nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. So, ang karunungan ng Diyos, nakasama na ng Diyos, bago palalangin ng sanlibutan, yung ipinako sa krus na Panginoon ng kaluwalhatian. Sino ba yung Panginoon ng kaluwalhatian? Santiago 2:1. Mga kapatid ko, yayamang mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo, na Panginoon ng kaluwalhatian, ay huwag magtatangi sa mga tao. Si Kristo pala yung Panginoon ng kaluwalhatian. Ipinako sa krus kasi hindi nila nakilala. Yun yung karunungan ng Diyos na kanyang itinalaga bago pa nilalangan sa libutan. Kaya magkaiba po yan, kapatid. Iba yung Ama, iba yung Kristo. Magkasama sila, pareho silang Diyos eh. Pero magkaiba sila ng kalagayan. Pakinggan nyo, 14:28. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak, dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Mas dakila yung Ama, paano nga sila pantay-pantay nun? Ang katunayan, kahit pagdating ng wakas, talagang mas dakila yung Ama. Pakinggan nyo sa 15:24 ng unang Korinto. Kung magkagayoy, darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatwid bagay sa Ama. Pagkalilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat kinakailangang siya'y maghari, hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Datapwat kong sinasabi, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko,
ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa Kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa Kanya, kung magkagayoy, ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa Kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Pagdating na nung pinali, di ba alam nyo ba yung pinali, mga kapatid? Ang pinali, kumbaga sa pelikula, yun ang ending, ano? Kumbaga sa kanta, yun na yung mahabang-mahaba ang mag-i-end na eh. Pagdating nung end, si Kristo rin susuko sa Ama eh. Paano silang pantay-pantay? Sino ngayon ang gustong makipag-diskusyon? Diskusyon tayo. Patunayan ko, hindi totoo aral na pantay-pantay. Walang away. Nasa Biblia kasi may batayan ako, ikaw wala eh. Wala eh. Daldal lang eh. Daldal, bunganga. Bunganga. Ay, walang talata. Dapat talata. Kung ang pagbabatayan Biblia, ngayon kung magkukwentuhan tayo, pera na Biblia, kanya-kanya lang tayong kwentuhan, pagandaan ng kwento. Sino pa kaya maliligtas? Yan ang ating concern, mga kababayan. Dapat nasa Biblia ang pananampalataya natin. Kapatid, tama na yun, no? Maraming salamat po. So ayan mga kaibigan, tungkol naman po sa mga INC, ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Alam nyo mga kaibigan at mga kababayan, kung atin lamang pong intindin mabuti, hindi naman po talaga tao ang Panginoong Jesucristo, kundi siya po ay anak ng Diyos, nagkatawang tao. Pero yung kanyang katawan, yung laman na inihanda ng Ama para sa kanya noong siya'y naparito dito sa lupa, tao yon. Yung laman niya, tao po yon. Hindi naman po tayo tutol na tao yung laman na inihanda ng Ama sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi yung laman na yon na tao, yun po yung inihanda ng Ama para maging katubusan ng ating mga kasalanan. Kasi doon po sa Hebreo chapter 10, sa verse 5, hain at handog ay hindi mo na ibig, sabi. Kundi isang katawan, ang sa akin ay inihanda mo. No? Naghanda ng Ama ng isang katawan kasi hain at handog ay hindi mo na ibig. Yun kasi ang ginagawa ng mga Israelita nung araw Kapag mayroon pong nagkasala, maghain po sila ng kambing, tupa, kalapati, baka, or ano pa man. Pero sa mga handog na susunugin, sabi, ay hindi ka na nalugod. Kaya isang katawan ang inihanda mo sa akin. Para ang kautusan mula po sa Israel, mga kababayan na hain-hain na yan, ay mapalitan na sa pamamagitan ng pagkahandog ng ating Panginoong Jesucristo sa laman. Kaya nga nagkatawang tao. Tao po naman talaga yun yung laman ng Panginoong Jesucristo. Pero dati hindi siya tao. Ang liwanag nga yung sinabi ng kapatid na Eli, yung paliwanag niya tuon po sa John 1:1, talagang Diyos po ang Panginoong Jesucristo, mga kaibigan. At ang Panginoong Jesucristo, siya po yung karunungan ng Diyos, siya po ang kapangyarihan ng Diyos, anak siya ng Diyos Ama, mga kapatid at mga kababayan. So tuloy po tayo. Tatanong ko lang, bakit po hindi niyo sinasamba si Mama Mary? Sinasamba? Yes. Kasi lalabas kasing kasinungalingan pag sinamba mo si Maria. Masama po yung sasamba ka sa kapwa mo nilalang. Ang dapat sambahin yung lumalang. Pakinggan nyo, 1:25 ng Roma. Basa. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang. Ang dapat sambahin yung lumalang si Maria nilalang din yun She is also a created being. Creature siya Hindi naman siya creator Ang sinasamba po, yung creator. Pag sumamba ka sa nilalang,
kasinungalingan yon. Mali sa Diyos yon. Kaya yung mga anghel, sa Biblia, bawal sambahin ng anghel. 22:8 ng Apokalipsis. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita, ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Anghel na yan, ayaw pasamba. Sasamba si Juan nagpatira pa siya. Huwag mong gawin yan. Ako rin ay alipin, kagaya mo. Sa Diyos ka sumamba. Sabi nung anghel, masama po yan. Hindi ka maliligtas pag sumamba ka sa anghel. 2 ng Kolosas. Sino man ay huwag manakawan ng gantimpala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel. Tanyo, pag sumamba ka sa anghel, mananakawan ka ng gantimpala. Kung yung anghel bawal sambahin, si Maria pa. Tao lang naman si Maria, di naman anghel. Tanyo, ano sabi ng Biblia? Deuteronomio 5:7 hanggang 9. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, nakawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila, o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Nagseselos ang Diyos biro mo, naman, siya gumawa sa'yo, tapos lumuhod ka sa iba. Hindi naman hindi naman pinapasinasamba. Yun pinapatungkol naman namin sa Diyos. Yun daw ginagawa nila sa ribulto, pinapatungkol sa Diyos. Ganito naman halimbawa ko. Halimbawa, eto, lalaki, asawa mo. Babae naman ikaw. Yun ang asawa mo. Hahalikan mo yung ibang lalaki, yayakapin mo. Huwag ka magagalit, patungkol naman sa iyo to Payag ka. Hindi payag ang Diyos doon. Papatungkol mo sa Kanya, kahoy itong niluluran mo, niyayakap mo. Di ba? O, tayo merong isang ribulto, kahoy. Pupunasan mo. Uubo yung nauna, may nakapila, susunod siya. Baka may TV, no? Sabi nung susunod, ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos. Di ka kaya magselos? Biro mo, paanang may paa hinahalikan mo, hindi yung Kanya. Kay Baal ka nagsusulit. O, tanyo. Kaya yan, alam nyo mga kababayan, kahit ano pang pangangatwiran ang gawin, mali. Mali. Basa, Jeremias 2:27. Na nangagsasabi sa kahoy, ikaw ay aking ama. Papa Jesus. Sabi niya sa kahoy, Papa Jesus. Siyang ama. O tapos, sa bato, iyong ipinanganak ako. Ang nanganak pala sa kanya ay bato, di Mama Mary naman. Biro mo naman, paano naman nangyari yan ng mama mo? Bato yan Tao ka, ba't ka naging anak ng bato? At ang kakatuwa, yun naman tatay mo, kahoy. Paano kaya nag-mate yung kahoy at bato at ikaw ang ipinanganak? O, tanyo. Kaya ano sabi ng Biblia? Pakinggan nyo sa Habakuk 2:18. Anong napapakinabang ng larawang inanyuan? Na yaoy inanyuan ng manggagawa niyaon. Nang binubong larawan na tagapagturo ng mga kasinungalingan na tinitiwalaan ng nag-aanyo sa kanya na gumawa ng mga piping Diyos-Diyosan. Sa aban niya. Sa aban niya na nagsasabi sa kahoy, gumising ka. Sa piping bato, bumangon ka. Magtuturo baga ito? Narito,
nababalot ng ginto at pilak at walang hinga sa loob niyaon. Ano, awa-awa naman tayo. Pinasamba tayo sa kahoy at sa bato. At magastos yung pagsamba dyan, kailangan ng bulaklak, kandila kahit araw. Kasi yung kandila sa Biblia, ginagamit yun sa gabi, pang ilaw. Sa atin naman, kahit araw na maliwanag, tirik na tirik ang araw, may kandila pa rin. Magastos yan. At minsan sa isang taon, merong malaking malaking gastusan yan. Patay ang mga baboy, manok, kalabaw, kabayo, kambing, patay. At ilalabas yan para yan ipasyal paminsan-minsan. Kailangan ipasyal, di naman nakakalakad kasi yun Pakinggan nyo sa Jeremias 10, versikulo 2. Basa. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matuto ng lakad ng mga bansa. Ano ba yung ginagawa ng mga bansa na huwag matutunan ng lingkod ng Diyos? 3. Sapagkat ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan. Bakit? Sapagkat may pumuputol ng punong kahoy sa gubat, na siyang gawa ng mga kamay ng manggagawa sa pamamagitan ng palakol. Kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto. Kanilang ikinakapit ng mga pako at ng mga pamukpok upang huwag makilos. Sila'y gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita. Kinakailangang pasanin sapagkat hindi makalakad. Kailangan pasanin, hindi makalakad mabuti nga kung basta pasan lang ang gagawin mo Naku, maghahanda ka, may paputok, may kung ano-ano. Alam mo, kung buhay lang si Santa Maria, baka... Bakit? Masama yun. Alam ni Santa Maria masama yun, nasambahin ng tao. Ang mga apostol, ayaw pasamba nung buhay sila. Naghihimala sila, Bumubuhay sila ng patay. Nung makita ng mga tao naghimala sila, gusto silang sambahin. Nagdala ng mga bulaklak at mga regalo. Nagalit ang mga apostol. 14 ng gawa. Pakinggan nyo. At tinawag nilang Jupiter si Bernabe at Mercurio si Pablo, sapagkat siya ang pangulong tagapagsalita. At ang saserdote ni Jupiter, na ang kanyang templo ay nasa harap ng bayan, ay nagdala ng mga bakat, mga putong na bulaklak sa mga pintuang daan at ibig maghain kasama ng mga karamihan. Tingnan nyo, gusto nilang maghain kay Pablo at kay Bernabe na apostol. Maghahain sila ng mga bulaklak at mga baka pa. Tapos ano nangyari? Datapwat nang marinig ito ng mga apostol na si Bernabe at si Pablo ay hinapak nila ang kanilang mga damit at nagsipanakbo sa gitna ng karamihan na nagsisigaw at nagsisipagsabi, mga Ginoo, bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kami mga tao ring may mga karamdamang gaya ninyo. Kita nyo, ba't nyo ginagawa yan? Ba't nyo kami sasambahin? Ba't kayo maghahain sa amin ng bulaklak? Kami tao rin na may karamdamang gaya nyo. Nakita nyo? Pumapayag ba yung mga talagang apostol na sila'y sambahin? Hindi. Yung anghel, pumayag bang sambahin? Hindi rin. Itong kahoy, payag siya. Bakit? Hindi naman siya makakatutol kaya anong gawin mo? Pakialam ko sa'yo. Nakaganon yun. Wala naman pakiramdam yun tututol ba yan? Nako mga kababayan, panahon na. Tingnan ninyo wala tayong ginawa kundi sumamba na sumamba, linggo-linggo. Nagbago ba tayo? Pakinggan nyo. Galacia 4:8-9. Basa. Gayunman, ng panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga Diyos. Kita nyo, sa hindi nyo pagkakilala sa Diyos, naalipin kayo ng sa katutubo'y hindi mga Diyos. Talaga naman tayo, ginawang alipin sa relihiyon. Dinaya tayo, 500 taon na tayong dinadaya dyan Marami pa silang mga palusot. Hindi naman ikaw namin sinasamba. Ginagalang lang namin. Ikaw ba tatay mo, hindi mo ba ginagalang? Tama. Sige, mag-usap tayo ng paggalang. Ginagalang mo tatay ko, ginagalang mo tatay mo. Yung litrato ng tatay mo, nilagay mo sa kwadro. Yung litrato ng tatay ko, ginagalang ko, nilagay ko sa kwadro. Iginagalang mo yung tatay mo. Nilalagyan mo ba ng bulaklak yung litrato ng tatay mo? Kinakandilaan mo ba? Lumuluhod ka ba sa litrato ng tatay mo? Hindi.
O edi hindi na paggalang yan, lagpas na yan sa paggalang, pagsamba na nga yan sa Diyos-Diyusan. Yan ang ibig sabihin niyan. Sabi ng Biblia, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatwid, at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. bakit? At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira, ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira. Yan ang kasamang ginawa ng tao, yung kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira, pinalitan ang katulad ng larawan ng tao na nasisira. At ng mga hayop, ang mga ibon, At ng mga ibon, at ng mga hayop na may 4 na paa, at ng mga nagsisigapang. kita nyo, kayo po'y makadiyos at naniniwala kayo sa Biblia, dapat mag-isip kayo mga kababayan. Tama ba ginagawa ko o hindi? Ayon sa Biblia. Sa Biblia po, walang tao na dapat sambahin. Kahit anghel, hindi dapat sambahin. Kaya kahit si Maria, hindi dapat sambahin. Ginagalang ko si Maria mahigit kaysa sa nanay ko dahil nanay siya ng aking Panginoon. Pero hindi sa kasakdalang sambahin ko siya sapagkat magagalit naman sa akin ang aking kinikilalang Diyos sa langit. Yan po ang aming pananalig. Okay na po. Thank you. So ito naman mga kaibigan ay tungkol naman sa mga Iglesia Katolika na kung saan po yung nagtanong sabi niya bakit hindi nyo sinasamba si Maria. Kung i-analyze natin yung tanong niya mga kaibigan, ibig sabihin itong mga pare pinapasamba talaga sa kanilang mga miyembro si Maria ayon sa tanong ng nagtanong sa ating kapatid na Eli. Nasabi niya, bakit hindi nyo sinasamba si Maria? So talaga pinapasamba mga kaibigan, ano? Pero ayon po sa banal na kasulatan, sa video nating napakinggan, bawal po Yan ang bawal sa Biblia mga kapatid. Tapos itong mga Iglesia Katolika, ang tapang pa nilang sabihin na sila daw ang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo daw ay sulpot, sila daw ang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo na tunay na relihiyon. Paano naging tunay? Lahat ng mga ginagawa ninyo ay puro kalaban ng Biblia, kalaban ng Panginoong Hesukristo. Alam nyo mga kaibigan, dapat mahiya itong mga taga-punto por punto na nagsasabi, sila daw ang totoo, sila daw ang tinatag ng Panginoong Hesukristo. Nako, dapat mahiya po kayo mga kababayan, mga taga-punto por punto, mga Iglesia Katoliko. Dapat mahiya po kayong magsabi niyan. Kasi lahat ng mga ginagawa ninyo, puro kalaban sa Biblia, mga kapatid at mga kababayan. Ang liwanag po, yung paliwanag ng ating kapatid na Eli, na bawal po. Pagprosesyon nga, mga kaibigan, ipasyal mo yung rebulto, para umulan o para ano-anong ginagawa ng mga tao every Enero. Yata yon, no? Ipasyal nila yung Black Nazarene. Ang daming namamatay na tao. So mag-isip-isip po kayo mga Iglesia Katoliko. Mag-isip-isip po kayo mga Katoliko. Sa iyong pinaggagawa, pinaglululoko lang po kayo ng inyong mga pare. Wala yan sa Biblia. Mga paganismo. Gawain yan ng paganismo. Tuloy po tayo. Tanong ko lang po, paano po na-discovery ang Biblia at sino po ang gumawa nito? Alam mo kapatid, nung araw, wala namang Biblia. Nung panahon ni Eva at ni Adan, nakikipag-usap ang Diyos sa kanila sa pamamagitan ng anghel. Ngayon, nung dumating yung panahon ni Moises na meron ng pwedeng pagsulatan at marunong na ang taong sumulat,
inutusan ng Diyos isulat ni Moises yung unang 5 aklat sa Biblia. Yung Genesis, Exodo, Levitico, Bilang at saka Deuteronomio. Meron ng art and science of writing noon. Naisulat na ito. Ang unang-unang naisulat actually yung 10 utos eh. Isinulat ng daliri ng Diyos sa 2 tapyas na bato. Kaya, kasi noon meron ng alpabetong Hebreo. Establisado na ang bansang Israel. Meron silang sariling lingwahe, meron na silang alpabeto. Kaya naisulat ng Diyos sa maiintindihan ng mga Hebreo. Yung sa 2 tapyas na bato. Tapos, pagkatapos ng pinasulat niya kay Moises yung 5 aklat. Pagkatapos nun, si Josue, yung sumunod kay Moises, nagsulat din. Tapos yung mga hukom, yung mga hari, nagsulat din sila. Gaya ni Haring Solomon, sinulat nila yung mga aral ng Diyos. Pagdating ng mga apostol, nagsulat naman sila ng itinuro ni Kristo. Doon na buo ang Biblia. Hindi na-discover yan, kundi iningatan sa mga panahon. Sa panahon Israel, yung Biblia inilalagay sa kabanang tipan, yung Ark of the Covenant. Isang sagradong kahon yun na ginawa sa akasya, tapos nilagyan ng palamuting ginto. Doon inilalagay yung tipan, doon din inilalagay mga sulat ni Moises para maingatan. Iningatan yan sa panahon hanggang makarating sa panahon ni Kristo o hanggang makarating sa panahon natin. Kaya ang Biblia, na isulat ito, mayroon na 3,600 taong nakakalipas yung unang mga aklat ng Biblia. Yung bagong tipan naman na isulat, 2,000 taon na nakakalipas. Nakarating yan sa ating panahon. At meron pang mga bato na natagpuan ng mga arkeologo na kinasusulatan din ng mga bagay na nakasulat sa Biblia. Kaya may ebidensya talagang ang Biblia galing sa Diyos. Ganun yan, kapatid. Ngayon, nung ma-invento na yung papel, yung papyrus na tinatawag o papyri, yung sama-samang mga halaman na mayroong bark, tapos tinukpok, binuong papel, doon pinagsusulat na. Hanggang ngayon, meron pang existing noon. Actually, yung tinatawag na Dead Sea Scrolls, mga bahagi rin ng Biblia yun, nakasulat naman sa mga balat ng hayop. At hanggang ngayon, nasa museo yan ng mundo. Meron sa British Museum, meron sa American Museum, meron sa Vatican Museum, meron sa Germany, meron sa Egypto. Diyan nakalagak yung mga original na mga writing instruments na pinagsulatan ng Biblia. Hanggang ngayon buhay yun. Yan na po. O ito naman mga kaibigan, tungkol naman po sa Biblia, na kung saan ay ito, inaangkin na naman ito ng mga Katoliko, na sila daw ang nag-compile ng Biblia, at sila daw ang nag-ingat. At kung wala daw ang Katoliko, wala daw Biblia. Parang pinapalabas, sila yung pinanggalingan ng Biblia, parang sila ang Diyos. Ang liwanag naman na ang Biblia ay salita ng Diyos, galing sa Diyos. Hindi po galing sa Katoliko, mga kaibigan. Panahon pa ni Moises, wala pang mga Katoliko noon, wala pang mga Katolika noon, andyan na yung 5 books na tinatawag na Pentateuch, mga kaibigan. Andyan ang Biblia. Kaya hindi totoo. Sila daw ang nag-compile. Sila daw ang nag-ingat. Dapat mahiya kayo, mga Katoliko. Taga punto por punto. Ang katunayan, mga kaibigan, Iglesia Katolika, hindi po nag-ingat, kundi sila po ang gustong mawala pa ang Biblia. Doon po sa history, pinagsususunog nga lahat ng mga Biblia na itirinanslate ni Tyndale, ni Wycliffe, at mga iba pa, mga kaibigan, sinunog po ng mga paring Katoliko. Pati nga si Tyndale at saka si Wycliffe, pinatay. At marami pang mga Kristiyano doon po sa history, sa Dark Ages, mga kaibigan, napakarami pong pinatay itong mga Katoliko, itong mga paring Katoliko na sumasampalataya sa Diyos, at napakaraming sinunog na Biblia.
Kasi ayaw po nila na mai-translate mula Hebrew, mula Greek, ayaw po nilang i-translate papunta sa English o ano pa man, mga kaibigan. Ayaw nila na ma-translate ang Biblia. Kaya sinunog itong si Tyndale na nag-translate mula sa original na wika, ay itinranslate sa English, sinunog lahat ng mga Bible na itinranslate niya sa wikang English. Pati nga si Tyndale, si Wycliffe, sinunog mga kaibigan. Kaya dapat mahiya po itong mga taga-punto-punto na magsabi sila daw ang karugtong o itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Katarantaduang aral yan, mga kababayan. Hindi totoo yan. Mag-aral po tayo ng history, makikita po natin kung saan nanggaling ang Iglesia Katolika sa mga paganismo. Mula kay Magellan na siyang nagdala ng relihiyon Espanyol dito sa Pilipinas, mga kapatid. Ang dala-dala niya ay relihiyon upang itatak sa tao yung paganismong relihiyon na yan po ang ating nakagisnan. Yan po ang bumihag sa atin. Diyan po tayo nalulong, diyan po tayo nabihag sa paganismong tradisyon. Na sinasabi nila ngayon ay Iglesia Katolika. Hindi totoo. Ay nako mga kaibigan, ito naman mga tao ayaw umalis dyan sa relihiyon na yan. Relihiyon ni Satanas yan At mag-aral po kayo ng history, mga kaibigan. Makikita nyo kung saan nanggaling ang mga Katoliko. Galing yan sa paganismo. Sa mga Pariseo na tinawag ni Kristo anak ng mga ulupong. Tuloy po tayo, mga kaibigan. Sino po ang mga anak ng Diyos na sinasabi sa Genesis, Kabanata 6 at versikulo 1 hanggang 2. Mga anghel po yun. Mga anghel po yun, umalis sa kanilang kalagayan, kumuha sila ng katawan tao, nag-asawa sila sa mga anak na babae ng tao. Basahin po natin yung 6:1. At nangyari, nang magpasimula na dumami ang mga tao sa balat ng lupa, at mga kaanak ng mga babae, na nakita ng mga anak ng Diyos, na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao, at sila'y nangagsikuha ng kani-kanyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. Ano mga naging anak nila? Ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na yaon, at pagkatapos din naman na makasiping ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao, at mga kaanak sila sa kanila. Ang mga ito rin ang naging makapangyarihan ng unang panahon na mga lalaking bantog. Nung mag-asawa yung mga anak ng Diyos, yung mga anghel, sa mga anak na babae ng tao, ang naging resulta, mga higante. Matataas, siyam na pie. Kumbaga, mga ganito mataas pa sa akin, na pagka yung ginanong ko yung kamay ko, mas mataas pa ron. Malalaking mga tao lumabas. Kasi, yan hong mga anghel, iniwanan nila yung kanilang dating kalagayan, nag-asawa sila sa mga anak ng tao. Basahin natin yung Judas. At ang mga anghel na hindi nangag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan, ay iniingatan niya sa mga tanikalang walang hanggan sa paghuhukom sa dakilang araw. Mga anghel po yan iniwan yung kanilang pamunuan, yung kanilang tahanan. Ang tinatawag po kasi sa Biblia ng mga anak ng Diyos, sons of God, mga anghel po yan. Nung ginagawa ng Diyos ang mundo, wala pang tao noon, may mga anak na ng Diyos noon. Basahin natin ang Job. Saan ka nandoon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Ipahayag mo kung mayroon kang unawa. Sinong naglagay ng mga sukat niyaon, kung iyong nalalaman? O sinong nag-unat ng panukat diyan?
Sa ano nalagay ang kanyang mga patibayan? O sinong naglagay ng batong panulok niyaon? Nang magsiawit na magkakasama ang mga bituin pang umaga, at ang lahat ng mga anak na lalaki ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. Nung inilalagay ng Diyos ang pundasyon ng lupa, naghihiyawan yung mga anak ng Diyos. Inglisin nga natin yon. Ang sabi dun sa 38:4, Where wast thou when I laid the foundations of the earth? Declare, if thou hast understanding, who hath laid the measures thereof? If thou knowest, or who hath stretched the line upon it? Whereupon are the foundations thereof fastened? Or who laid the cornerstone thereof? When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy. Nung ginagawa ng Diyos ang mundo, nag-aawitan yung mga anak ng Diyos. Hindi po tao yon dahil wala pang tao nun eh. Mga anghel po yon. Yan po yun ngayon na nag-asawa nung marami ng magagandang anak na babae ng tao. Kumuha sila ng asawa. Nag-intermingle yung lahi ng tao at saka yung anghel, ang ipinanganak, mutants. Mga higante. Yun po ngayon na nagpasama sa lupa. Kaya dumating yung panahon, ginunaw ng Diyos ang mundo, pinatay lahat yung mga anak ng mga anghel na yon para wag sumama ng sumama ang tao. Natira po ang 8, si Noe at ang kanyang mga anak. Yun po yung kasaysayan nun. Sino po ang nagsulat ng aklat ni Job? Alam nyo, maraming iba-ibang nagsasabi na nagsulat ng aklat ni Job. Meron nagsasabi, si Moises daw ang sumulat ng aklat ni Job. Wala pong batayan yun sa Biblia. Pero, yung aklat ni Job, kahit hindi po natin malaman kung sino ang sumulat, totoo po yun. Kasi, si Santiago, binanggit si Job. Pakinggan nyo. Narito, tinatawag nating mapapalad ang nangagtiis. Inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job. So, yung kasaysayan po ni Job, totoo, kinikilala yun ni Santiago eh. Kaya malaman natin hindi, ang sumulat nun, ang nalalaman po nun totoo. Hindi na po mahalaga kung malaman natin kung sino pa sumulat. Basta isa po yun sa kinasihang sulat ng Diyos sa Biblia. Yung aklat ni Job. Marami pong salamat. Salamat po. Ano po bang kasalanan ng nagagawa ng tao ang walang kapatawaran sa Diyos? Alam nyo, ang kasalanang nagagawa ng tao na walang kapatawaran sa Diyos, akala nung iba, pag malaki ang kasalanan, yun ang walang kapatawaran. Pag maliit, may kapatawaran. Mali po yun. Ang kasalanan po, kahit maliit, kahit malaki, kung hindi mo sinasadya, napapatawad. Sabi ni San Pablo, 1:13 ng Timoteo, ganito. Magaman ng una, ako'y naging mamumusong at manguusig at mga alipusta. Gayon may kinahabagan ako. Bakit? Sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam, sa kawalan ng pananampalataya. Pagka nagawa mo po ang kasalanan dahil wala kang pananampalataya, wala kang alam sa Diyos, wala kang alam sa Biblia, napapatawad po yun. Gagaya ni Pablo, kinahabagan siya. Pero pag alam mo na po, tapos sinasadya mo, kahit po maliit yun, pagka araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon ang ginagawa mo, lalaki po ng lalaki, wala rin kapatawaran. Santiago 1:14. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Kung magkagayoy ang kahalayan, kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan, pagka malaki na, ay namumunga ng kamatayan. Malaki po yung kasalanan, palaki ng palaki. Halimbawa, sugarol ka. Sugal ka ng Lunes, sugal ka ng Martes, sugal ka ng Miyerkules. Nagsugal ka buong sa linggo, nagsugal ka ng buong buwan, buong taon. Habang buhay sugarol ka, ay wala ka pong kaligtasan nun. Palaki ng palaki yun eh.
Akala kasi ng iba, pagkapasugal-sugal lang, painom-inom lang, napapatawad. Tama, napapatawad yun. Pero pag pinag-uugalian mo ng paulit-ulit, di ka na nagbabago, pakinggan nyo, sa 10:26 ng Hebreo. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Nyo, wala nang patawad yun. Kung sinasadya natin ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, wala nang haing natitira pa. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Kaya wala po sa laki ng o liit. Ang masama po yung sinasadya na natin. Pero kahit malaki yung kasalanan, na pagsisihan mo naman, kinumpisal mo sa Diyos, 32:5 ng awit. Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo, at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon, at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Sa English, I acknowledged my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. I will confess my transgression unto the Lord. Sa Diyos ka nagkasala, sa Diyos ka rin mangungumpisal. Sabi sa Kastila, mi pecado ti declare, ino encubrimi iniquidad, confesaré, dije contra mis rebeliones al Señor, y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Sabi ng Biblia. Kaya, alam nyo, ikinukumpisal sa Diyos at saka dun sa tao na pinagkasalahan mo para mapatawad ka rin ng Diyos. Kung kilala mo yung tao, then humingi ka ng tawad. Sabi niya, Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, sundin ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Ibigay mo sa amin ang aming kakanin sa araw-araw at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang. Gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. Para tayo mapatawad, magpapatawad din tayo. Kaya yung pagpapatawad po, batas ng Kristyanismo yan. Forgiveness or forgiving is part of God's will. Para mapatawad, magpatawad ka rin. Pag hindi ka nagpatawad, sa ni Mateo, pakinggan nyo. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Alam nyo, isa lang ang dapat nating masigurado. Pag may nagkasala sa atin, dapat magpatawad tayo. Siguraduhin nating marunong tayo magpatawad bago tayo humingi ng tawad. Kasi pagka hindi ka nagpapatawad, di ka rin papatawarin. Impyerno ka nun. Ganun po yun, kapatid. Ayan, maliwanag po sa atin mga kaibigan, kung saan po tayo nagkasala, doon po tayo hihingi ng tawad. No? Kasi kung sundin natin yung sinasabi ng mga pari na kumpisal, magkumpil ka, ano ba yan? Tapos magbayad ka, wala yan sa Biblia. Ang liwanag naman, mga kapatid, yung sinabi ng kapatid na Eli, na ayon sa Biblia, kasi binabasa lang naman ni kapatid na Eli kung kanino ka nagkasala, di dun ka humingi ng kapatawaran. Kung sa Diyos ka nagkasala, di humingi ka sa Diyos ng kapatawaran at wag mo nang sabihin ito sa pare, baka imarites ka pa, mga kapatid. So, ayan po mga kaibigan, napakasarap po yung makinig ka sa mga aral ng Diyos, salita ng Diyos, lalong-lalo kapag ito po'y katotohanan, ang sarap pong makinig sa mga totoong aral ng salita ng Diyos.
mga kapatid at mga kababayan. So, lahat po ng mga nakaantabay dito sa ating programang Expose the Truth, inaanyayahan ko po kayo na sana mga kaibigan ay huwag po kayong magsawang manood sa mga ganitong programa, sa mga ganitong aral, at dapat huwag po tayong magsawa para ito sa ating mga kaluluwa. Lalo na ngayon mga kaibigan ay palapit ng palapit ang panahon, nakikita na po natin halos lahat yung mga palatandaan na sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo bago po siya babalik. Kaya dapat makapaghanda po tayo ng maigi, makapaghanda po tayo ng sapat na paghahanda para sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi sabi ng Panginoong Hesukristo, ang kanyang pagbabalik ay gaya ng panahon ni Noe. Na ang panahon ni Noe, mga kaibigan, ay ang ginagawa po ng mga tao ay para pansarili, para sa buhay dito sa lupa. Hindi po sila sumusunod sa mga kagustuhan ng Diyos. Maraming mga nagsisimba ngayon, maraming mga pumupunta sa mga kapilya. Pagkatapos ng service o simba, mga kaibigan, ay parang wala lang, balik sa dati. Yan po ang katotohanan na nakakalungkot na nangyayari sa mga tao. At abala ang mga tao sa lahat ng panlaman. Sana mga kapatid, bigyan natin ng panahon ang mga salita ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po dito sa ating programang Expose the Truth. Kita-kita po muli tayo.